Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. 2 ng hapon ay tuluyan ng humina bilang isang low pressure area itong si Bagyong Kerubin na ating binabantayan sa loob ng ating PAR. At yung latest location natin as of 4 PM today ay nasa layong 275 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. At inasahan natin na bagamat low pressure area na lamang ito, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan, especially dito sa eastern section ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, yung trough extension nito, magdudulot rin ng mga kaulapan at kalat-kalat na thunderstorms for the rest of Visayas and the rest of Mindanao. Samantala, patuloy yung pag-iral ng shoreline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantala, ito rin northeast monsoon o yung amihan, magdudulot ng mga kaulapan at pag-ambon sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin dito sa lalawigan ng Aurora. For Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon sa mga susunod na araw, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Dahil sa patuloy na epekto ng shoreline, asahan natin dito sa rehiyon ng Kabikulan, pati na rin dito sa lalawigan ng Quezon, na magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dala ng nasabing weather system. Kaya maganda tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuhon ng lupa sa area na ito. Samantala, tulad na sabi ko kanina, itong area ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa bahagi ng Cordillera at sa area ng Aurora, maulap na kalangitan na rin nating inaasahan at kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains lamang. Generally, fair weather conditions sa ating inaasahan for Metro Manila and the rest of Luzon. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan. For Palawan, Visayas at sa Mindanao, malaking bahagi pa rin ng Visayas, buong Visayas including Western Visayas, Central Visayas as well as Eastern Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng trough extension itong low pressure area na ating minomonitor. Samantala sa nalalabing bahagi or sa buong Mindanao, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan na dala ng LPA. So particularly itong eastern section ng Visayas at Mindanao, sa Eastern Visayas, pati rin dito sa Caraga at Davao Region, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area, kaya maganda tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga areas na ito. Sa bahagi ng Palawan, magpapatuloy rin itong maliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan. At ito yung latest weather advisory na ating in-issue as of 5 PM today. Starting ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, asahan natin na dahil sa pag-iral or sa epekto ng low pressure area at ng shoreline, pinakamaapektuhan itong mga areas ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, pati na rin dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan natin itong mga lugar na shaded by orange, heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters of rainfall. Samantala, moderate to heavy rains naman natin inaasahan sa rest of Eastern Visayas, Central Visayas, ilang bahagi ng Caraga, pati na rin dito sa area ng Misamis Oriental. Samantala, dahil naman sa shoreline, asahan natin dito sa Southern Luzon area, sa mga areas ng Bicol Region, pati rin dito sa lalawigan ng Quezon, itong moderate to heavy rains. At starting tomorrow afternoon to Friday afternoon, bahagyang tataas or bahagi madadagdagan yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. May northward shift tayo ng mga pag-ulan. Mapapansin po natin, makakaroon na tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area dito sa bahagi ng Sorsogon. Heavy to intense rains muli sa mga areas colored by orange dito sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, sa bahagi ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, at dito sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Moderate to heavy rains naman sa mga areas shaded by yellow sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, magpapatuloy dito sa area ng Quezon, Marinduque, Romblon, pati na rin dito sa Aklan, Capiz, sa buong Negros Island Region, buong Central Visayas, at itong nalalabing bahagi ng Caraga, pati na rin dito sa Camiguin at Misamis Oriental. Starting Friday afternoon to Saturday afternoon, magpapatuloy yung heavy to intense rains. Mas marami pang areas ng Bicol Region na makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ng shoreline. So heavy to intense rains, muli ito po yung mga areas shaded ng orange sa Catanduanes,
Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Inasahan natin ang moderate to heavy rain sa mga lugar shaded by yellow, sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, sa area ng Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, dito sa bahagi ng Palawan including Calayan Islands, buong Western Visayas, buong Negros Island region, buong Central Visayas, at itong ilang areas ng northern portion ng Mindanao sa mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, pati na rin dito sa Agusan del Norte at Surigao del Norte including Dinagat Islands. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong mga lugar na shaded by orange, no, heavy to intense rains po ang ating inaasahan. Maghanda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So kahit na nag-downgrade na into low pressure area itong bagyo, inaasahan natin na in the coming days ay tatawid ito sa Visayas, Mindanao area. So magkocross itong sama ng panahon na ito. So magdudulot ito ng pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. So in addition sa low pressure area na ito, posible rin magkaroon na epekto itong shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin. Kaya malaking bahagi ng Southern Luzon as well as Visayas, pati itong northern portion ng Mindanao, magkanda po tayo sa mga banta ng flash floods at landslides at ugaliing umantabay sa mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, so as of 5 p.m. today, nagtaas tayo ng gale warning number 1 in anticipation sa mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng northeast monsoon o yung hanging amihan. So as of 5 p.m. today, may gale warning tayo nakataas sa mga area or sa mga lalawigan ng Batanes, pati na rin dito sa Babuyan Islands. Samantala, rough sea conditions or maalong karagatan rin ang ating inaasahan sa western seaboard ng northern Luzon at moderate to rough sea conditions, katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa eastern section ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag at sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na may gale warning, huwag po muna tayong pamalaot dahil posible tayong makaranas dyan ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, malaking bahagi pa rin ng Northern and Central Luzon o sa mga syudad yan ng Metro Manila at Baguio City for the next 3 days or from Friday to Sunday, magpapatuloy pa rin itong maaliwalas sa panahon kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan. Ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. For Bicol Region and most of Quezon, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan o yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulag at pakilat na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa na dulot ng shear line. Sa mga lugar naman sa Visayas, so malaking bagay rin ng Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot nitong posibleng tatawid na low pressure area na dating ang si Bagyong Kerubin. So especially dito sa Tacloban City, from Friday to Sunday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na ito. Ngunit for Metro Cebu and Iloilo City, inaasahan natin na by Sunday, unti-unti nang gaganda o unti-unti mababawas yung mga pag-ulan natin. Gayun pa man, makada pa rin tayo sa mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, so sa mga syudad yan o sa mga areas ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan na dala ng inaasang tatawid na low pressure area. So from Friday to Saturday, asahan natin itong mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero come Sunday, so pagsapit ng Sunday, mababawasan na rin mga pag-ulan na ito. Generally, fair weather conditions na ating inaasahan. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mataas pa rin yung mga chance ng isolated rain showers at localized thunderstorms. Kaya ugrin pa rin magdala ng pananggalang sa ulan. At ang haring araw dito sa Kaminilaan ay lulubog mamayang 5:31 ng hapon at sisikat naman bukas sa kanap na 6:15 ng umaga.